Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatalakay pa rin natin ang kaugnay po sa batas sa paglalakbay ahkamus safar allati yahtajuha al-muslim. Batas ng paglalakbay na kailangan ng isang Muslim sa kanyang pamumuhay. Tatalakay natin kung gaano nga ba katagal na pwede ka magpaiksi ng sala. Ibig sabihin, traveler ka pa rin. So meron sa mga ulama nagsabi na 3 araw, 4 na araw. So nagkaroon ng opinion dito ang ating mga ulama. At ang pinakamalapit sa tama ay wala pong limit. Hanggat sa lugar na yan, ay wala kang intensyon na manatili sa lugar na yan. Halimbawa, ikaw ay nasa Maynila. May inaasikaso ka lang sa Maynila ng mga papel o gusto mag-abroad, gusto mag-apply ng pag-aaral sa ibang bansa, nasa Maynila, ang pinanatilihan mo, nandiyan ang kamag-anak mo, pero hindi ka naman talaga taga dyan. Hindi mo alam hanggang kailan ka dyan, hanggang kailan matatapos yung inaasikaso mo dyan. Wala kang intensyon na manatili sa lugar na yan. Wala kang intensyon na magtrabaho sa lugar na yan. Wala kang intensyon na mag-aral sa lugar na yan. Ang hatol sa iyo ay traveler pa rin. Ikaw ay musafir pa rin. So, applicable sa iyo ang kasran. Lahat ng 4 na raka'a ay pwede na sa iyong gawin itong 2 raka'a. Halimbawa, kahit nasabihin natin 20 days ka dyan, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, hanggat ang intensyon mo ay hindi ka mananatili sa lugar na yan, na kung saan dyan ka natitira, o kaya ay ikaw ay mag-aaral o magtatrabaho, traveler ka pa rin. Maliban na lamang kung nanatili ka na sa lugar na yan. Kumuha ka ng bahay at mag-i-stay ka na dyan. At siyempre, mag-apply ka ng trabaho. Mag-i-stay ka na sa Maynila. Hindi ka taga Davao. Mag-i-stay ka na sa Davao. Dahil nakapag-asawa ka ng Dabawinya. Kapag-asawa ka ng taga Manila. O kaya taga Marawi. O saan mang lugar na hindi ka taga doon. At doon ka na tumira. Doon ka na natili. Hindi ka na traveler. Hindi ka na matatawag na traveler. Ngayon, yung mga opinion ng ating mga ulama na 4 days o ilang buwan ay wala pong matitibay na dalil na yun ay binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pag yung araw na yan, ang tagal mo sa lugar na yan, ay hindi ka na traveler. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay traveler pa at wala kang intensyon na manatili sa lugar na yan, traveler ka pa rin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nanatili siya sa Tabuk ng 20 yawman. Fa'aqama fi Tabuk 20 yawman yaqsuru salah. Nanatili ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Tabuk. Hindi naman siya taga Tabuk ng 20 days, pinapaiksi niya ang sala. Yung lahat ng 4 na raka'a, ginawa na lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng 2 raka'a. Wa qama bi Makkah 'am al-fath 19 yawman yaqsuru salah. At sa Makkah naman ay nanatili ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng 19 days at pinapaiksi niya ang sala. وقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر صلاة. Sa Hajjatul Wada, yung last na Hajj ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi isang bisis lang naman talaga nag-Hajj ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, which is ito yung tinatawag na Hajjatul Wada, na ito yung Hajj ng pamamaalam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na natili siya sa Makkah sa loob ng 19 days o sa loob ng 10 days na pinapaiksi niya ang sala. Hindi niya kinukumplito. فعن أنس رضي الله عنه قال في أنس نيسالسين أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. Lumabas kami kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam mula Madina patungo sa Makkah. فكان يصلي ركعتين. At nagsasala kami kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng 2 raka'a. Tulad sabi ko, ang original ng bilang ng sala natin ay tagda 2 raka'a yan sa travel. Yan yung original na dami ng sala natin. Fa-uqirat fis safari wa zidat fil hadar. At sinabi na Aisha radhiyallahu anha na natilang bilang na ito na 2 raka'a sa travel at dinagdagan ang 2 raka'a kapag ikaw ay residente ka na. Kapag residente ka na, kompleto ng sala mo at hindi ka pwedeng magpaiksi ng sala. Hatta raja'na ila al-Madinati qultu aqamtu bi Makkah shay'an qala aqamna biha 10. Nanatili ba kayo sa Makkah? So, sabi niya, aqamna biha 10, natili kami sa Makkah ng 10 araw. Ngayon papasok tayo sa sa masail tata'allaqu biqasr salah, mga batas
na may kaugnayan sa pagpapaiksi ng sala. Ngayon, kapag ikaw ay nagta-travel at napadaan ka sa isang lugar na ang mga tao diyan is residente, pwedeng sila yung maging imam dahil nga umabot ka sa sala, doon ka magsasala sa masjid, ng salatul jamaa, at inabutan mo yung sila na nagsasala sila ng halimbawa ng duhur. Samantala, ang sala mo dito ay kasran. So, ang sala nila dito ay kumpleto. So, sa'yo ay kasran, sa kanila ay kumpleto. Pero kung sila ang mag-imam, hindi ka pwedeng kumumpleto ng sala mo. Ay, hindi ka pwedeng magpaiksi ng sala. Ang sala mo ay katulad ng sala ng imam na 4 na raka'a. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alayhi." Ginawa ang imam para sundin, para siyang leader, kaya huwag kayong sasalungat sa kanya. Muttafaqun alayh. Kaya naman, kapag ang imam sa iyong sala ay residente at ang sala nila ay kompleto, siyempre, 4 na raka'a, kung inabutan mo lang ay 2 raka'a, dito, kukumpleto ka ng sala mo. Kung 2 raka'a lang naabutan, hindi ka pa pwede magsalam. Kailangan mo pang magdagdag ng another ng 2 raka'a kasi ang imam mo ay residente. So, kailangan sundin natin ang sala ng imam. Kung 1 raka'a lang naabutan mo, 3 raka'a pa rin ang papalitan mo kasi magkukumpleto pa rin ang sala mo na duhur. Hindi mo pwedeng paiksiin to at hindi mo pwedeng gawing kasran kasi po kailangan at obligado po na sundin natin ang sala po ng imam. Ngayon, maliban na lang kung naabutan mo na sala ng imam ay nagtatasyahud na lang. Ibig sabihin, pangkalahatan, wala kang naabutan na sala ng imam. Naabutan mo lang ang imam ng nagtatasyahud o nagtatahiyat. So dito, pag nagsalam na yung imam, sabi ng ating mga ulama, ang sala mo na lang ay 2 raka'a na lang po ng duhur. Kasi wala ka naman talagang naabutan na sala ng imam. Maliban na lang kung may naabutan ka ng sala ng imam, dito, halimbawa 1 raka'a, 2 raka'a o 3 raka'a, kailangan mo pa rin kumpletuhin ang sala mo at hindi mo pwedeng paiksiin. Maliban na lang kung ikaw ang imam, sa sala na yan at ang iyong ma'mum ay mga residente, so dito, sabihin mo sa kanila na ikaw ay traveler. So magsasala ka ng 2 raka'a na lang ng duhur at pagkatapos ay susunod mo ang asar. Paliwanag mo yun sa kanila. Para maintindihan nila kasi baka mabigla sila, 2 raka'a pa lang, magsasalam ka na. Paliwanag mo sa kanila na ikaw ang traveler dahil gusto kanila maging imam. So dito ay magsasala ka na lang ng 2 raka'a dahil ikaw ang imam at ang mga ma'mum sa likuran mo, ang kanilang sala po ay kumpleto pa rin po kasi sila po ay residente. Maliban na lang kung ang ma'mum mo ay pareho kayong traveler, so magsasalam na sila kasabay mo. Pero yun ay kung ikaw ang imam. Pero kung sila yung imam, kailangan mong kumpleto ng sala, maliban na lang kung naabutan mo ay nagtatasyahud na lang po. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.